Paminsan-minsan uubo ko, pero hindi naman kayo mahahawa kasi online naman tayo. Okay. So, grabe talaga yung init. Pero salamat naman sa Panginoon kasi under recovery tayo ngayon. So, yan. Nung last Wednesday, so I talk about yung parable kasi magkakasabay yan eh. May mga isang verses lang, pero ang tinutukoy yung parable ng light and salt and also yung lamp light parable. So, for review, yung mga wala nung nakaraan, makikita natin yung settings nung bawat text, like yung salt, that is a part of the Sermon on the Mount kasi it was written in Matthew chapter 5 about the salt. At yung sa Mark chapter 9, ito naman yung setting. The salt parable is told in response to an unknown follower casting out demons. And also in Luke chapter 14, yung salt parable ay itinuro ng Panginoong Yesus para maging malinaw yung tinatawag ho nating kabayaran o yung halaga ng pagiging disciples ng Panginoon. So, may kita natin yan na ang salt ay posible na mawalan ng alat. So, yung nga yung tanong ng Panginoon about that, at totoo yun. Kung ito'y mawawalan na ng alat, ang sabi ng Panginoon, ito ba'y mapapakinabangan pa? So, the obvious answer is, of course, no. So, tayo, itinuring tayo ng Panginoon na salt of the earth. But be careful, and this is a warning for us, there is a tendency na pwedeng mawala yung alat. Kaya nga iingatan ho natin yung sarili natin. Okay? Also, light and lamp. The light parable is told in Sermon also in the Mount, in Matthew chapter 5. Also in chapter 6, another light parable from the Sermon on the Mount. So sinasabi ko lang yung mga background nito para makita natin na gaano kahalaga na itinuro ng Panginoon yung being a light and a salt of the world. Di ba? And also yung pagiging lamp, yung tamang paggamit ng lamp. Yun. Tapos nakita natin sa salt, meron tinatawag sa Bible na covenant of salt. Yung covenant of salt is very important kasi it is a covenant of salt forever before the Lord. Makita natin Leviticus chapter 2 and also in 2 Chronicles chapter 13. And kinategorize ng Panginoon yan yung sa sacrificial system, yung covenant with the house of Israel as a covenant of salt. So, makikita natin yan, even in our time, at paano nangyayari yung covenant of salt. Ito daw ay agreement. Pag sinabing covenant, that is an agreement. So, when men made an agreement or a covenant with each other, they would each exchange a pinch of salt by putting the grain of salt in the other's man's container of salt and vice versa. For example, magkakaroon kami ng agreement ni Sister Beverly about magkaroon kami ng covenant of salt. So, kukuha ko ng konting salt sa akin, ilalagay ko sa lagayan niya, at gayon din, siya ay magkukuha ng konting salt sa kanyang lagayan at ilalagay sa aking lagayan. At hindi namin pwedeng i-break yung covenant, or kung gusto nga namin i-break, one of us will want to break the covenant. Ang sasabihin ko sa kanya, sige, kung gusto mo mapag-break sa covenant na to, kunin mo yung salt na inilagay mo sa lagayan ko. Di ba? And that is impossible to do. Tama? Imposible na makuha mo pa yung salt na nailagay mo sa kanya. Hindi mo na pwedeng isa-isahin pa yung salt at sabihin mo, yung akin kukunin ko na. Hindi. No? Because that is a covenant. That is forever binding. So,
Ganon din sa Panginoon. Bakit nilagay ng Panginoon yung covenant of salt? Is for us, we know that God's loyalty, the covenant of salt is God's loyalty, honesty, and commitment of His promise to you. So hindi natin pwedeng baliin at hindi rin babaliin ng Panginoon ang promise niya sa iyo. Okay? So it is forever. So you are the salt of the earth, sabi ng Panginoon, would mean then that He has given His portion or He has given His portion of pinch in you and has received your portion in Himself. And you stand in the earth as salt and in the covenant with God, our Creator. So that is the covenant with God. Tayo dito sa lupa, tayo ay tumatayo bilang mga asin. Okay? And we are representative of God in this earth. And as Jesus stood and as Adam once stood, you are as one with Him. Kaisa tayo sa Kanya. Now, you represent God's kingdom. You represent His interest. And you represent yung mission niya sa mundong ito. God's faithfulness, His loyalty, His covenant, His promise with you. Okay? Kaya nga may verse na Matthew chapter 18, verse 18, di ba? Therefore, whatsoever ye bind in earth or loose in earth is bound or loose in heaven. Di ba? And that's a covenant. Nagagawa lang natin yan. Nakiklaim natin yung verse na yan. Because we have a covenant with God. And the salt in you is from Him. You abide in Him and He abides in you. Your presence in the Word prevents the word decay by salt that is in you. Okay? Yung presence mo dito sa mundong ito, that will prevent the word's decay. Para hindi humasira ang mundong ito. Dahil meron kang asin. Di ba? What is the purpose of the earth? Is to prevent decay. To preserve. Okay? And to lose that salt, okay? Pag nawala naman ng alat yung salt na nasa iyo, that is what we call you are betraying a covenant with God. Or would be to our utter destruction at pwedeng magdulot na ikasisira ng sanlibutan. Okay? That is, salt is very important. Right? Kaya nga sinabihan ka ng Panginoon, you are the salt of the earth. Okay? Salt is good. Mark chapter 9 verse 50. Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Sino nagsasalita nito? Ang Panginoon, di ba? Ang asin ay mabuti, pero pag ang asin ay nawalan ng alat, paano ito maibabalik ang alat? Have salt in yourselves and be at peace with one another. As sinabi ng Panginoon, maging salty tayo at magkakaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Okay? So, yan yung mga nakaraang mensahe. So, as a review lang, being covenant with God, it brings you peace and from that place of perfect security. And He pours His wisdom and grace into our life. He marked us with purity. He marked us with gentleness, mercy, good fruits, hypocrisy-free, and brotherly kindness. Because you are covenant with God, because you are the salt of the earth. Okay? Now, let's go to about the light and lamp parables. Okay, i-share ko lang yung screen. Okay, the light and lamp parable. Teka lang ah.
And mga verses tayong babasahin, uh, sino kaya pwede kong makatulong para mabasa yung mga verses? Anyone can Amen, volunteer? Tay. Sige, Sister Beverly. John 4 po ba yun, Tay? Teka lang teka lang. Hindi po siya First John? Teka lang, teka lang. Ano ba nakalagay sa first John? Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya John sa 1. isang bayang tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Hindi. Teka lang. That is John 4 the po yun, light. tatay. John 1 pala. Sorry, tay. John 1 4. po, for Opo, John 1, 4, 5, tay. Ito pala, John John 1. 4. Opo, yan. Sabi po dito, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Wala nga. Bagal kasi ng laptop. Okay. John 1, 4, and 5. So, in John chapter 1, speak about the word, ang salita. Di ba? Ang salita ay sumasa Diyos. Ang salita ay Diyos. No? Nang pasimula, ang salita ay kasama na ng Diyos. Tapos pagdating dito sa verse 4 and 5, nakita natin, in Him was life, and the life was the light of men, and the light shine in the darkness, and the darkness could not overpower it. That is the character of light. Hindi kaya ng kadiliman ang liwanag. Di ba? So, hindi kaya. So, always nananaig ang liwanag. Scripturally, then light would be the life and truth and the revealing brilliance of Christ Jesus. So, yung liwanag na yun ay nagsisilbing buhay at nagsisilbing katotohanan at yun ay nagpapahayag ng kaninningan ng Panginoong Jesucristo. Okay? So light stand in opposition to an enemy, then by nature cannot be its companion. Di ba? So parang yung ginagawa ni Pastor Bishop Art, he wants some rebels to expose, to come into the light. Di ba? So napaganda yun. Kasi pag ang isang tao namuhay sa kadiliman, andyan, pupunta ka sa bundok, tatago pa. Because you don't want you don't want to be exposed in the light. Di ba? Pero kung may mga susuko, it means they are coming into the light. Hindi pwede magsama. Nakita na ba kayo ng magkasama yung sundalo, tapos na nanatili pa rin rebelde magkasama? Magpapatayan yan. So light is stand in opposition to an enemy. Then by nature, cannot be its companion. Hindi ho pwede magsama ang kadiliman at ang liwanag. So light versus darkness. Laging nananaig. Inahati talaga ng liwanag ang kadiliman. Di ba? So pag magbubukang liwayway, nawawala ang gabi. So makikita natin yung ikot niya. So truth always separate those that embrace it and those that reject it. Okay? So it is better to be divided by truth than to be united in a lie. Tama. Hindi ka pwedeng pagsamahin mo yung kasinungalingan at katotohanan. So you have to be divided. It is better to speak the truth that cuts and then heals than to speak a lie that comforts and then kills. Diba? It is better to be hated for the truth than to be loved for telling a lie. It is better to stand alone for the truth than to stand with the multitude for a lie.
It is better to ultimately succeed with truth than to temporarily succeed with a lie. Okay? Dapat lagi tayong ano doon sa liwanag or sa katotohanan. Laging yun ang kinakampihan natin. Huwag nating tayong kakampi sa mali. Yun lang. Huwag tayong kakampi sa dilim. Yun lang yun. Okay? So, as you can see here, when a king or queen have a child, they call it prince, di ba? So pag may isang hari daw o reyna, nagkaroon sila na anak na lalaki, so prince, pag babae princess, something like that. So meaning, first in line with the throne. So kung prince yan, siya yung susunod na pwedeng maging hari, di ba? So like this one, Satan is called prince of darkness. So darkness in Hebrew, it means ignorance. So he is the first one to rule by ignorance. So ignorance daw yung sasabi nating darkness sa Hebrew. Kaya nga tinawag siya Prince of Darkness kasi gusto niya ang bawat isa sa atin maging walang alam. Gusto ni Satan huwag magliwanag yung katotohanan sa atin. Gusto ni Satan huwag natin pakinggan, huwag mabuksan ang ating mga mata, ang ating mga isip, ang ating mga puso na makapasok yung liwanag sa atin at malaman natin yung katotohanan. Ayaw ni Satan yan. Di ba? So, ang gagawin ni Satan, okay, manatili kang ignorante. Huwag ka na kaya magbasa ng Bible mo. Huwag ka na kaya makinig. Huwag ka na kaya mag-aral ng salita ng Diyos. Di ba? Ay, gagawin kitang busy. Sabi nga nung mga nababasa natin, kung hindi ka ah, kayang gawing, ano ba tawag dito? Gawing masama ni Satanas. Ang gagawin niya, gagawin ka niyang busy. Gagawin ka niyang busy. Sabihin, pag busy ka, wala kang time mag-pray, wala kang time uh, magbasa ng Bible, wala kang time para sa Lord. Lahat wala kang time. So you're so busy. Then, and what will be the result of that? Magiging ignorante ka sa salita ng Diyos. Tapos pag gumagalaw na si Satan sa'yo, parang ignorante ka na rin kasi hindi mo alam kung ano yung galaw niya kasi hindi mo binabasa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Wala kang time makinig kasi you're so busy. And He wants you to be an ignorant. Okay? Any of your life have ignorance, have Satan the most rulers able in you. Yan. Mas malakas daw yung part na yon na pwede mag-rule ang kaaway o ang kadiliman pag nagiging ignorante ka. Okay? Many shall perish for lack of knowledge. Yan sabi ng Biblia. The less ignorance you have, the less distraction. The more you get knowledge, the less Satan controls you. Amen? Jesus said, I am the light of the world. It means I am the knowledge. He is the knowledge. Okay? Mahina po ba? Mahina ba yung sound ko? Sabi ni Bishop Art. Okay lang naman po, Pastor. Baka kay Bishop Art kasi nasa biyahe siguro po siya. Okay. Sige. So, I am the revelation the word needs. So, Satan has no power over me. Because I know everything. Of course, I have a knowledge. My knowledge comes from God. Then he said, you are the light of the world. Once you said, pag sinabi niya, you are the light of the world, it means yung light niya, because sabi niya, I am the light of the world. Then, sinabi niya, you are the light of the world. So, galing sa kanya yung knowledge, galing sa kanya yung liwanag. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng light. So, punta tayo sa lamp.
yung parable of the lamp. Lamp, in a specific container, this is a specific container that is designed to hold the fuel and via a wick. So, mitya, di ba? Yun ang lamp eh. Although siguro wala tayong masyadong nakikita ang ganyan. Puro solar na lang, tsaka puro bumbilya. Hindi natin lang. Ano ibig sabihin ng lamp? No? Wala tayong makikita eh. Di ba? So, yung lampara, ito pala yun, no? Specific container that is designed to hold the fuel. So, maglalagay ka ng gas. Tapos, yun ay merong mitya. Yun ay sisindihan ng liwanag. So, ibig sabihin sinisindihan, wala siyang sariling liwanag, but you have to lit it o sisindihan mo siya. So, mankind inhabiting. So, ito na yon. It means that mankind inhabiting the oil or the Spirit of God when ignited or when it is generated. So, nung na-born again tayo, nagkaroon ng ilaw. Naliwanagan tayo. It ignited. Na-generate tayo. It burns bright with light. Di ba? So, a spirit and truth vehicle for the glory and illumination of God in the midst of darkness. In Matthew chapter 14, chapter 5, verse 14 to 16, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. So, you are the light of the world. Tapos merong city. Ang city raw, ang karakter daw ng city na yon na merong ilaw, ay hindi na itatago. Nor do people light a lamp and put it under a basket. Na wala daw magsisindi ng ilawan at ilalagay ito sa ilalim ng basket. Okay? So, abnormal yun, no? Abnormal. But on a stand, and it gives light to all in the house. So, it means all in the house must benefit in the light. Hindi pwedeng meron kang ilaw, pero nakatago. Ayaw mo mag-benefit yung iba sa liwanag na dala mo. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So the purpose of light in your lamp is to let others benefit from it. Mailawan mo din sila. Hindi mo pwedeng itago. Okay? So tingnan natin. Light then, just like a city on a hill. What is a city on a hill? Cannot be hidden. Okay? Sister Beverly, Matthew 10:33, pwedeng pakibasa sa akin, tsaka Luke 11:23. Amen po. Pahanap po Ma'am Annalyn ng Luke 11 po. Basahin ko po yung sa Matthew 10:33. Sabi niya po dito, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. That is Matthew Ay, 10:33. ay 34 po. Sorry, tatay. Sabi niya po dito, ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Di ba? So, yung pagtatago ng liwanag is just like denying. You are denying the light and you don't want to be open. So, it must not be hidden. Di ba? Dahil kung ipagkakaila mo ang Panginoon, then, pagkakaila ka rin niya. Bakit sinabing ganun? Kasi yung light galing sa Kanya eh. Ibig sabihin, tatago mo yung liwanag na galing sa Kanya. So that is denying the light that comes from God. Okay, Luke 11:23. Amen. Luke 11:23. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Amen. Whoever's not with me is against me. Okay, ito yung pagkampi sa Panginoon. Pero yung hindi niya kakampi, nagkakalat. No? Alam nyo to, usong-uso sa church to eh. Yung
Yung pag minsan may mga nawawala sa church, parang nagkakalat. Lagi namin karanasan to. No? Pag may mga nang away sa pastor, tapos nagrebelde, talaga ikakalat ka. No? Naranasan mo to. Kinalat, alam na ng ibang church ano nangyari sa church namin. Ha? Di ba sana kung tama yung ikinalat? Eh hindi. Ang tingin nila, ay si pastor, ganyan pala yan, ganyan pala yan. So parang nahusgahan ka na without, they do not know what is the true story. Di ba? And it happens. Okay? So, yan. Let's look at the one. In verse 16, doon sa binasa natin kanina, di ba, nagbasa ako ng Matthew 5:14 to 16. Ang sabi sa verse 16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good work and give glory to your Father who is in heaven. Yung light pala yun na nagliliwanag ay kung makita ng iba, malaman ng iba, magkaroon ng benefit ng iba, that will give glory to your Father who is in heaven. Amen? So yung liwanag na nasa atin, hindi tinatago. Dahil kung gusto mo magbigay ng glory sa Lord, let your light shine. Yan ang sabi dyan. Let your light shine before others so that they may see your good work and give glory to your Father who is in heaven. The same way as what? The same way that your light shine. The same way that He gives the light. No? He is the light. And the work of Christ in you is an observable characteristic. The darkness to light. The darkness to light, evil to good, death to light, liar to truth, or liar to truth teller, always root on the works of Jesus on your heart. So your works then are done for His glory and His honor by grateful servants. No apologies needed. Okay? Obedience to the word is faith of work. Ephesians 2:10, for we are workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God has before ordained that we should walk in them. So ito yung magiging bunga ng ating pananampalataya. Yung tayo ay nagkaroon ng liwanag at maipakita natin yung mabubuting gawa para sa ating kapwa. Of course, mabuting gawa is not way to salvation. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Tayo ay naligtas upang gumawa ng mabuti. That is the fruit of our salvation. Okay? There is to be no shame in claiming our Lord and Savior. So ito na yon. Pagpapahayag, hindi ka na nahihiya or ipinapakita mo yung liwanag. And there is to be no shame in claiming our Lord and Savior. Pakibasa uli na, pakitulungan na lang ako. Palitan na lang kayo sa mga verse. Apo, Ate Ma'am Nakalagay doon. Annalyn, pasuyo po sa pangalawa. Ako po dito sa Mark 8. Sabi niya po dito, 38 po, verse 38 sa Mark 8, sabi niya po rito ay, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang banal na anghel. Purihin po ang Diyos. Amen. Lucas 9:26. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. So, malinaw, di ba? Pag ikinahiya natin, siya at ang kanyang salita. So, what will be the result? Ganun din naman pwede mangyari sa atin. Kakahiya rin tayo. Okay? Next verse na.
Roman 1:16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa Griego. Sabi ni Pablo, hindi ko kinakahiya ang mabuting balita. Okay? Romans 10:11. Romans 10:11, sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen po. Ito naman hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Okay? Hindi mo kinakahiya, di ka rin mapapahiya. Amen? 2 Timothy 1:8. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa akin. Kaya huwag kang mahihiyang magpakatotoo para sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya. Sa isang bilanggo alang-alang sa Kanya, sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Diba? Sabi niya kay Pablo, huwag kang mahihiya. Huwag mo ikakahiya. Okay? Ganda, di ba? So, ganun tayo. Pag mag-share ng gospel, even yung suffering, for the sake of the gospel, hindi natin dapat ikahiya. In Mark chapter 4, 21 to 23, and he said to them, is a lamp brought in to be put under a basket or under a bed and not on a stand? For nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. If anyone has an ear, let him hear. Luke 8:16 to 18. No one after lighting a lamp cover it with a jar or put it under a bed, but put it on a stand so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear, for the one who has more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away. So the question is, where is a lamp and light supposed to be placed? Saan dapat inilalagay ang lampara? Dapat sa ibabaw. Okay? Dapat sa ibabaw. Tama ba? O sa stand. Okay? Hindi inilalagay sa ilalim ng kama o tinatakpan ng basket o ng jar. Okay? That is not normal to do. Okay? So what is mankind in general doing with the lamp light they are given? So pag binigyan kayo ng lampara, ano ang normal na ginagawa? Ipinapakita yung liwanag. Amen? The light of Christ and the lamp you are is to be seen and be benefit to those in the room. Magbe-benefit yung lahat ng nasa loob. In Philippians 2:15, pakibasa ulit. Philippians 2:15. Philippians 2 po. Amen. Sabi po rito, verse 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Okay. Ano ang purpose? Why we have to be blameless? Why you have to be innocent? Why we have to be a children of God without blemish? Because yung light na yon, that's a symbol of holiness in our life. So pag may ilaw sa atin, so na-expose lahat. Na-expose lahat. At ang sabi dito, a children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among
whom you shine as a light in the world. Amen? That's the purpose of light. And Jesus further expands the parable to include how light will reveal the kind of man, no? Jesus declared that he was come as light into the world, that whosoever believe on him would not abide in darkness. Pakibasa ang John 12:46. John 12:46. Amen. John 12:46. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Amen. Ang manalig sa kanya, hindi mananatili sa kadiliman. And Jesus taught Nicodemus, alam niyo yung kwento ng Nicodemus, about being born again, in John chapter 3, no? Jesus taught Nicodemus that men love darkness rather than light, because darkness cover their deeds, or so they think. John 3:19, pakibasa ko. John 3:19. Amen. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Amen po. So, ang mga tao, iniibig nila ang dilim kaysa liwanag. Kasi ine-expose nito yung masasama nilang gawa. Di ba? They that do evil hate the light or hate the truth and do not approach it. But the coming of light into the world notifies all the judgment or the exposure in coming. The secret of man's heart will be revealed by light. Okay? So Jesus' parable carried the truth that the day of the Lord will be a day of reckoning. Yung araw ng Panginoon ay araw ng pagre-reckon. No? Basa tayo ng ilang mga verses. Romans 2:13-16. Amen. So, sige po. Sabi po rito, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito ay nagiging kautusan para sa kanila. 15, pinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sila ay sinusumpatan at kung minsan namay pinagtatatanggol sila ng kanilang isipan. And 16, ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay, so take note the verse 16, that God judges the secret of men by Christ Jesus. So yung mga mahilig magsekreto dyan, we cannot hide anything from God. So dito pa lang, ina-expose na. At kung hindi man ma-expose dito, on the day of reckoning, God will expose it. God judges the secret of men by Christ Jesus. Naalala niyo lang, yung iba, tinatago nila, sinisikreto nila, ayaw nilang makita. Naalala niyo, John chapter 3, yung binasa natin kanina, man love darkness rather than light. Okay? 1 Corinthians chapter 3, 11-18. Amen. Sabi po dito, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesukristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa
ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nagkaakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Okay, so when you go back to verse 16, ang sabi dyan, each one's work will become manifest. So ang bawat gawa ng tao ay maihahayag. Because it, on the day, for the day will be disclosed. Because it will be revealed Meron kang by dyan, what? Jersey. By fire, apoy. And what is apoy? What is fire? That is light. So, i-rebuild ng light, i-rebuild ng fire yung bawat gawa natin. Amen? So, wala talaga tayo may tatago on that day. So, kahit ka tayo mga Kristiyano yung paglilingkod natin sa Panginoon, ito ba'y para sa, ito ba'y, ano ba yung ginagawa natin? Bato ba? Ano ba yung pinapadala natin materyales? Sabi na ibang mga preacher, habang naglilingkod tayo dito sa lupa, nagpapadala tayo ng materyales doon sa langit. At ang pinapadala ba natin ay mga dayami na pag dumaan sa apoy, pag dumaan sa liwanag, sunog. O ito yung mga ginto na totoo yung ating mga ginagawa para sa Kanya. Amen? Hindi tayo pwede maging hypocrite. No? O peke-peke lang yung ating ipapadala doon. Dahil darating ang araw, susunugin pa rin yun. Amen? Kung kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung kinakailangan ginto yung ating ipadala, padala na natin. Dahil lahat yan will be burned. No? Okay. Will hidden things be found out? Kaya ba na ang mga nakatagong bagay ay maihayag? Will secret be exposed? Kaya bang ma-expose o maipakita ang mga sikreto? Ayan. Matthew 12:36. Pabasa tayo. Marami pa. Matthew 12:36. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Amen po. Acts 10:42. Sige, dire-diretso tayo. Amen na pala po si Anyone? Kuyang Randy. Sandali po. 42 po. Amen. Sabi niya po dito, inaatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpapatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Oh, he is the judge of the living and the dead. Romans 14:12. Roma 14, verse 12. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. 1 Amen. Corinthians 4:5. Amen. Praise God. Sabi po 1 Corinthians 4:5.
Kaya't huwag kayong humatol ng wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na pangaral. Who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purpose of the heart, that each one will receive its commendation. From 2 Timothy 4:1. 2 Timothy 4:1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Amen po. Okay. Alang-alang o siya nga hatol sa mga buhay at sa mga patay. 1 Peter 4:1-5. Yamang si Kristo'y... Amen. Ay, First sige po, Peter Pastor. 4:1-5. Yamang si Kristo'y nagpata ng hirap sa buhay na ito. Kaya man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Verse 2, at ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. 3, sapagkat sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinauhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman, at karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang mga magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. In verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at mga patay. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Praise Ganda God. naman. I will take po ang Hebrew 4, chapter 12-13. Sabi po dito, sa sumulat sa Hebreo, kaya nga Numbers 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at makibisa, mas matalas kaysa alinman tabak na nasa magkabilay may talim. Ito may tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Hebrew 4, verse 12 and 13. Yeah. Chapter 13, verse 17. Amen. Sabi po, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Hebreo 13:17 po. Yeah, yan yung pagsunod sa ating mga sakop sa atin, mga spiritual parents natin. Okay? So, actually patapos na ito ha. Okay pa ba? Kaya pa ba? Amen, Okay. amen. He that hath an ear to hear, let him hear. Diba lagi natin nababasa yan? Even sa Revelations, ang dami niyan. No? Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Tapos sa lahat ng parables na sinabi ng Panginoon, especially in Matthew chapter 13, makikita niyo yan. Ang may pakinig ay makinig. Ibig sabihin, you have to have a full attention, okay, on it. So, number one, it is used to showcase and center your attention to the point, truth, message being made. So, kung ano yung mensahe, katotohanan, na naituturo sa atin ng Biblia, you have to center our attention. Number two, it acknowledges that the fact that you have the power or freedom to close off your ears from hearing. So, ibig sabihin, pag sinabing, he that has an ears to hear, let him hear. Sinasabi dito na meron kang kalayaan
meron kang kapangyarihan na isara ang iyong bibig mula sa iyong paikinig. You can discredit, you can reject, you can invalidate what you hear from me or from the Lord, assuring a terrible fate. Or if your heart is receptive to the life in my word, sabi ng Panginoon, let it be so. The word, let him hear, is an amen. Let it be true in me. Words added as God's blessing to you as you act upon on the truth received on your heart. So tandaan natin, kahit nung naging Kristiyano na ho tayo, hindi naman ho tinanggal ng Panginoon yung kalayaan mo na mamili. Kahit dito sa ating mga online, you have the freedom to choose. You have the freedom to reject. You have the freedom to say yes. You have the freedom to say no. You have the freedom to close your ears, close your eyes, para hindi mo makita yung gospel. Tama? Hindi tinanggal ng Diyos sa iyo yan. Okay? So number 3, it was a common idiom of the day or language unique with the community and culture, meaning, if your heart is ready, sinabi, he that has ears to hear, let him hear. So this is a common idiomatic expression. If your heart is ready, ready to act upon the truth, I am speaking to you. Here it is. Itlak mo dyan. So, ibig sabihin, kung handa yung puso mo sa katotohanan na sinasalita ko sa iyo, ito na yon. Gawin mo na. Siya lang. Number 4, it creates a crossword for the hearer. So sometimes, when we hear the word of God at kinakalang sundin, nagkakaroon tinatawag na crossroad. Pag sinabing crossroad, it means you have to decide, kakaliwa ka ba o kakanan ka ba? Diba ang crossroad ganun? O didiretso ka? O babalik ka? Okay? Yun yung tinatawag natin na crossroad. Diba? Maraming Kristiyano, hindi nagpapatuloy. Along the way, pagdating sa crossroad, maglilingkod pa ba ako sa Panginoon o hindi na? Alam mo, may mga kabataan kaming ganun. Sabi niya, pasensya na po. Tapat na po yung 3 taon na pinaglingkod ko sa Lord. It's time naman na maglingkod ako sa pamilya ko. So para sa kanya, naging kaaway yung oras niya sa simbahan. Naging kompetensya yung oras niya sa simbahan sa paglilingkod niya at yung sa kanyang pamilya. Kasi ang pamilya niya, Nilagay ko linggo sa lang envelope. daw nakakapaggala. Wala pa siya. Linggo lang daw lumalabas. Wala pa siya. Lagi siyang wala. Kaya nag-decide siya, sapat naman daw na yung 3 taon na paglilingkod niya. At dumating na sa punto, the crossroad, napiliin naman niya yung pamilya niya. Diba minsan nakakalungkot? Pinili mo yung pamilya mo doon sa hindi naman dapat kakompetensya ang Diyos. Kasi unang-una, 3 oras ang binibigay mo sa simbahan. Ilang oras ba sa loob na isang linggo? 168 hours. When you multiply 24 times 7, that is 168 hours. And how much you spend time in church? 3 hours. I-minus mo lang yung kapatid. 168 minus 3, 165. Diba? So mag-minus ka pa kung nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng Bible. 1 hour na lang per day. Minus 7 hours pa. So ilan yung matitira? Mas marami pa rin natira. Minsan, hindi na natin dumadating sa punto na mga tao, nangyayari talaga yan. Kala ko sa pelikula lang. Pero alam niyo ang Panginoon in Luke chapter 14, kung babasahin ninyo, sinabi niya na yun, ang hindi kamuhian ng kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang sariling buhay, ay hindi karapat-dapat na maging mga disciple ko. O imagine bago pa mangyari, bago pa namin maranasan yung mga desisyon na yan, bago pa natin marinig yung mga desisyon na
ayaw na maglingkod sa Panginoon dahil pipiliin na nila yung kanyang pamilya. Sinabi na ng Panginoon. Yung time nga ng Panginoon in John chapter 6, kung babasahin ninyo yung mga last verses, marami sa kanyang mga alagad ang hindi na sumunod sa kanya. Tama? So, it happens. Okay? So, it creates a crossroad for the hearer. Upon hearing my words, you will make a choice. You cannot now unheard Jesus' words. It is important and irretrievable moment in your life. Okay? When you hear, you have to decide right now. Okay? Matthew 6:22 to 23. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in your darkness, how great is the darkness? No? Okay? Kung ang liwanag mo ay nasa kadiliman, grabe daw, katindi ang kadiliman. Luke 11:33, 36. No one after lighting a lamp put it in a cellar or under a basket. So, ibig sabihin, ginagawa niya sikreto. Pag nagsindi daw ng lampara, hindi niya inilalagay sa basket, but on a stand. So that those who enter may see the light, will benefit in the light. Your eye is a lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it's bad, your body is full of darkness. Therefore, be careful, lest the light in you be a darkness. If then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright, as when a lamp with its ray gives you light. So after all this study of soul, light, lamps, and the secret of man being revealed, these two parables show us the incredible power of light to make us holy. And do I believe? Itong parable ng light and lamp, this will make us holy. Yes, we can still choose darkness, but not anymore. The day spring of life has visited us. Pakibasa Luke 1:78. Amen. Luke 1:78. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Amen. Amen. So, nung dumating ang Panginoon, nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng bukang liwayway, nagkaroon ng liwanag. Amen? We have to choose light. We have to choose light. We have to embrace light. Because darating din, yung sasabihin ng Panginoon sa atin, you are also a light of the world. Once you embrace the light, once you believe in the light. Okay? How full of light does Jesus intend for us to be? Pakibasa to. Konti na lang. John 1:16. Amen. John 1:16. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Wow. Amen. Anong grace? Ilang grace yung tinanggap natin? It is a fullness of grace. Hindi, ang tinanggap natin biyaya, hindi yung kakaunti, hindi kakarumpot, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 3/4. Ang sabi, the fullness of grace. Amen? Ephesians 3:19. Ephesians, ay Hallelujah. sige pa, Pastor. Ayan, sige po. Okay. Sige. Ephesians 3:19. Ang sabi po rito, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Puspos ng kapuspusan. How full of light does Jesus intend for us to be? Puspos ng kapuspusan. Ephesians 4:13. Amen. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ephesians Fullness 4:13 of po. Christ. Yeah. Amen. To the measure of the stature of the fullness of Christ. 2 Corinthians 4:6.
Amen. 2 Corinthians 4:6. Sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag at siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Panginoon Wow, Diyos. has shown, no? Let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Okay, and our last verse I just want to read. And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in dark place until the day dawn and the morning star rises in your hearts. At Sister Beverly, pakibasa sa Tagalog. Second Peter 1:19 po, sabi po niya. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon, at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Amen po. Wow, praise the Lord. Sige po, let's pray. Salamat, Ama, sa aming munting natutunan tungkol sa liwanag at sa lampara, Panginoon. And inahalin tulad mo kami lahat sa mga bagay na yan, Panginoon. At yung lampara namin ay hindi namin itago, Panginoon, pag ito'y nagdiwanag na. Because alam namin na walang sikretong hindi mabubunyag. Lahat ay hayag sa iyo, Panginoon, sa araw na iyon. At mas lalong tumitibay yung aming pananampalataya na bigyan namin ng atensyon, Panginoon, bilang mga ilaw na magliwanag kami, Panginoon, mag-benefit ang marami, Panginoon, sa liwanag na to. Dahil we are representation of your kingdom in this earth. Thank you, Heavenly Father. We give you the praises. Pagpalain lahat ang bawat nakinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God po. Maraming salamat po sa Panginoon. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa napakagandang mensahe po ngayong gabing ito. Sobra po tayong nabusog talaga. Nabusog po ba kayo? Amen. So, ayan, hallelujah. Napakadakila ng ating Panginoon po, sa sobrang overwhelmed po na mensahe ng ating Panginoon. So, bago po tayo humingi po ng insights ng ating mga pastors, ayan, may we request po na mag-open po muna tayo ng cam para maipadala po sa Panginoon yung mga itsura po ng mga attendees po ngayon. Ayan, magpi-picture taking lang daw po tayo para, ayan, kalugod ng Lord. Ayan, ay naku, pasensya na, naka-virtual pala ako. Sige lang. I-off ko muna yung aking Medyo madilim lang sa aking kwarto. May kubo kay Pastora Ami. Nasa bakasyon pa rin. Ako, ayan, may tulay. Ayan, steady lang Kita yung daw po. Ganyan na nga.